Ito ay kwento tungkol sa tatlong magkakaibigang magnanakaw. Ngunit hindi nila alam na mayroong malakas na pakiramdam ang may-ari ng bahay na kanilang nanakawan. Isa itong napakagandang kwento para sa inyong lahat. Welcome to 11/11 Recap. Ang pamagat ng pelikulang ito ay Don't Breathe. Siya si Manny ang pinuno ng grupo, siya ang nagbenta ng kanilang huling ninakaw na gamit sa isang barat na mamimili. Kaya itong si Manny ay nanlumo dahil mababa lang nitong binili ang ninakaw nila. Kaya't binigyan siya nito ng tip tungkol sa isang bahay na mayroong itinitagong malaking pera. Kaya't agad niya itong sinabi kay Alex at Rocky. Pinipilit niya ang dalawa dahil malaking pera ang makukuha nila dito sa di bababang $300,000. Nabayaran ang may-ari ng bahay na dating sundalo dahil nasagasaan ang kanyang anak. Upang di makulong ang nakabangga ay binayaran siya nito. Subalit tumutol dito si Alex dahil masyado na daw malaki ang pera na yun at maaari na silang makulong dahil dito. Ngunit kailangan nila si Alex dahil ang ama nito ay nagtatrabaho sa isang house security agency. Pag-uwi ni Alex ay pinipilit siya ni Rocky na gawin ang plano dahil kailangan din ito ng malaking pera. Ito naman ang sitwasyon sa bahay ni Rocky. Mayroon siyang may saltik na ina at baliw na kinakasama nito. At isa rin ito sa dahilan kung bakit gusto na niyang umalis sa Detroit at lumipat na sa California kasama ang kanyang kapatid. Nagpaalam siya sa kanyang kapatid na aalis lang siya sandali at pinangako niya dito na pagbalik niya ay lilipat na sila sa California. Nag-reply na si Alex at pumapayag na ito na sumama sa kanilang pinaplano kasama si Manny. At ito na nga ang lugar kung saan isasagawa nila ang kanilang binabalak. Isang abandonadong lugar kung saan nakatira ang dating sundalo na may tinatagong malaking halaga. Sinet ni Manny ang camera upang manmanan ang bahay. Kung ano ang sitwasyon dito araw-araw. Agad siyang bumalik sa sasakyan upang ipakita kay Alex at Rocky ang video. Mukha namang naaayon ang lahat sa kanilang plano. Subalit isang aso ang dumungaw sa bintana habang pinapanood nila ito. Galit na galit ang aso sa kanila. At nakita nila ang isang matandang bulag na siya palang may-ari ng bahay na kanilang papasukin. Ito ay dating sundalo ika ni Manny kaya kailangan nilang mag-ingat. At sumapit na ang gabi. Ito na ang tamang oras upang pasukin nila ang bahay. Kinagisan nila ng pagkaing pamputulog ang aso upang maiwasan ang pagkahol nito. Agad na binalita ni Alex na kinain ng aso ang pagkain. Umikot sila sa likuran ng bahay upang sa banyo dumaan at basagin ang bintana dahil nakalock ang harapang pintuan. Binasag ni Rocky ang salamin at tumunog ang alarm. Kaya kailangan niyang makapasok kaagad upang mapatay ang ingay gamit ang remote control na galing sa ama ni Alex dahil ito nga ay nagtatrabaho sa isang house security agency. Kailangan ni Rocky na magmadali upang hindi magising ang matanda. At sa wakas nakita niya ang alarm at napatay niya ito. Hinanap niya ang pintuan kung saan naghihintay si Alex at Manny. Nang matagpuan ni Rocky ang pinto ay agad pumasok si Alex at Manny at dahan-dahan nilang hinubad ang kanilang mga sapatos. Kailangan nilang hanapin kung saan nakatago ang pera ng matanda. Si Alex at Rocky ang naghanap sa taguan ng pera at ito namang si Manny ay inakyat ang kwarto ng matanda upang tignan ang sitwasyon dito. Inabutan niyang bukas ang telebisyon at ang matanda na natutulog. Agad nilabas ni Manny ang bote para sa kanyang pakay. Habang inihahanda niya ang bote na may usok na pampahimbing ng tulog ay bigla nang naalimpungatan ang matanda sa kanyang pagkakahiga. Natigilan si Manny subalit dahil para bang nakatingin ito sa kanya. Pagpatay ng matanda ng TV ay muli itong natulog. Binutis ni Manny ang bote ng usok at kumalat na ito sa buong kwarto. Umalis na siya upang ibalita sa dalawa na mahimbing na ang tulog ng matanda at hindi na ito basta-basta gigising. Isang pintuan ang may mahigpit na kandado. Kaya hinala nila na dito nakatago ang pera. Ginamitan ni Manny ng bareta ngunit ayaw pa rin ito mabuksan. Inilabas niya ang baril upang putukan ito. Nagulat si Alex dahil may baril na nilabas si Manny. Dahil daw dito ay sigurado na makukulong sila. Agad pinutukan ng baril ni Manny ang pinto. Umalis si Alex dahil hindi kasama sa plano na magdala ng baril si Manny. Tumalsik ang bakal sa sahig. Ngunit nang buksan ni Manny ang pinto ay nagulat siya dahil nagising ang matanda at ito ay nasa kanilang likuran. Pinalayo ni Manny si Alex. Sinabi niya sa matanda na wala akong masamang balak sa'yo. Ngunit nang nakapa ng matanda ang bakal sa sahig ay sinabi ni Manny na kung ayaw mong may masamang mangyari ay huwag kang umalis sa kinatatayuan mo. Uminit ang tensyon sa bahay at tuloy ang tutok ni Manny sa matanda ng baril. Huwag kang lalapit kung ayaw mong masaktan. Sabi ni Manny. Kaya't nag-warning shot ito at ito ay narinig ni Alex upang siya ay bumalik sa bahay. Ngunit tuloy ang matanda sa paglapit kay Manny. Kahit bulag ang matanda ay nakapitan niya si Manny at nagawa niyang hawakan ang baril nito. Sobrang takot na takot si Rocky sa nangyayari. Kapit-kapit na ng matanda si Manny. Masyadong malakas ang matanda dahil ito ay dating sundalo at marami ng karanasan. Ilan kayo? Tanong ng matanda kay Manny. Nag-iisa lang ako, sabi ni Manny. Tumigil ang eksena sandali, at maya-maya lamang ay binaril ng matanda sa ulo itong si Manny. Kumandusay sa sahig si Manny. At pumasok si Rocky na takot sa closet upang doon magtago. Tuluyan ng binawian ng buhay si Manny.
Umalis ang matanda upang ma-check ang buong bahay. Nakasalubong ito ni Alex at muntikan pa niyang mabangga. Isang bubog ang nakita niya kaya't agad niyang pinuntahan ang banyo upang takpan ang butas. Napaupo sa sulok si Alex sa banyo dahil sa matanda. Habang ginagawa nito ang bintana ay biglang nag-vibrate ang phone ni Alex. Nag-text si Rocky kay Alex na wala na si Money. Binaril siya ng matanda, at sinabing siya ay nasa closet. Pumasok ang matanda sa closet kaya sobra ang takot ni Rocky. Dito lang pala nakatago ang kahadjero ng pera ng matanda at hindi sa nakalock na pinto. Natandaan ni Rocky ang PIN code ng taguan, at ito ay sobrang ikinagulat ni Rocky. Sumunod si Alex kay Rocky sa closet at sinabing halika na at tumakas na tayo. Subalit binuksan ni Rocky ang kahadjero at kinuha lahat ng pera sa loob na labis na ikinagulat ni Alex. Ang pera sa loob ay higit pa sa laki na kanilang inaakala. Kinuha ito ni Rocky dahil gusto na niya talagang umalis sa Detroit kasama ang kapatid. Subalit nung palabas na sila ni Alex ay nakasalubong nilang muli ang matanda. Kukunin na pala nito ang bangkay ni Money upang itago. Isisilid niya ang katawan ni Money sa sako. Subalit paghakbang ni Alex ay nakagawa siya ng konting ingay na siyang narinig ng matanda. Natigilan ang matanda at nakiramdam sa buong paligid. Agad nitong itinutok ang baril base sa kanyang pakiramdam. Buti na lang at biglang nag-vibrate ang cellphone ni Money at ito ang binaril ng matanda. Nilapitan niya ang bagay na gumawa ng ingay. At mula dito ay tuluyan na niyang hinila ang bangkay ni Money. Dumaan si Alex at Rocky sa pintuan na kanilang binuksan dahil sa pag-aakalang dito ang lagusan palabas. Samantala sa ibaba habang naroon ang matanda ay agad niyang naamoy ang sapatos na may mabahong amoy. Sa kanyang paghawak dito ay doon niya nalaman na hindi lang nag-iisa si Money. Nagtaka ang matanda kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang kahadjero sa closet. Sa kanyang pagbukas ng kahadjero ay wala na ang pera dito. Sobra ang galit nito. Nagwala siya at nanlumo. Subalit sa pagtakas ni Alex at Rocky ay nakita nila ang isang babae na nakagapos. Gumawa ito ng ingay na siyang narinig ng matanda. Napaisip ang matanda na baka nasa bahay pa niya ang mga magnanakaw. Gulat na gulat si Alex at Rocky sa kanilang nakita. Gusto nang umalis ni Alex ngunit pinili ni Rocky na tulungan ang babaeng nakagapos. Dito nila nalaman na ang babaeng ito ang nakabangga sa anak ng matandang bulag. Kaya't kinalas nila ang tali nito at sinama nila sa kanilang pagtakas. Mahina ang babae kaya naging mabagal ang kanilang pagkilos. Masyadong malayo pa ang lagusan kaya natatagalan sila sa kanilang pagtakas. Nang matagpuan na nila ang lagusan palabas laking gulat nila pagbukas dahil nag-aabang na pala dito ang matanda kaya't agad silang binaril nito. Pumutok ang baril ng matanda. Nadaplisan sa tenga si Alex, ngunit ang bala ay tumagos sa pisngi ng babaeng bihag na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nalaman ng matanda na ito ang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Binuntis pala niya ito kapalit ng kanyang anak. Kumagulgul sa pagyak ang matanda na siyang ikinagulat ni Rocky at Alex. Dito mas lalong titindi ang tensyon ng labanan. Kinandado lalo ng matanda ang lagusan at pinakuan. Kinapa ang breaker. Agad na pinatay ang kuryente upang walang makita si Alex at Rocky na siyang magiging parehas ang habulan. Hindi ngayon alam ni Alex at Rocky kung saan ang labasan. Nagpaputok ang matanda ng baril. Nagkahiwalay silang dalawa. Nahawakan ng matanda ang leeg ni Alex at tinutukan ng baril. Subalit naubusan na pala ito ng bala. Nagawang may tulak ni Alex ang shelves dahilan para siya ay makawala sa matanda. Nagkasama muli silang dalawa at hinanap ang daan. Mapalad sila at muli nilang nakita ang daan pabalik. Sa kanilang pag-akyat ay nag-aabang na doon ang nagising na aso ng matandang bulag. Marahan ang kilos upang di magalit ang aso. Sabay tumakbo ang dalawa patungo sa kwarto. Agad na isara ang pinto. Nakita ni Rocky ang isang maliit ng daanan na pwede niyang gapangin palabas. Naiwan si Alex sa baba. Agad itong nakita ng aso. Habang nakapasok na si Rocky, dinambahan naman ng aso si Alex kaya ito ay tumilapon sa labas. Habang gumagapang si Rocky ay malapit nang mabasag ang salamin na pinapatungan ni Alex. Sa ilalim ay nandun ang matanda. Lalong tumitindi ang tensyon. Patuloy sa paggapang si Rocky palabas ng bahay. Ramdam niya na malapit na siyang makatakas subalit. Sinundan ng aso si Rocky na labis niyang ikinagulat. Naririnig niya ang yabag ng aso. Sa kanyang paglingon dito ay nasa likod na pala niya ang aso. Sa kabilang banda, umakyat ang matanda. Nakiramdam ang matanda at pinutukan si Alex. Tinamaan ang salamin upang malaglag muli sa Alex sa ibaba. Nagising si Alex mula sa pagkalaglag. Nakita niya ang mga tools sa kanyang harapan. Agad siyang sinugod ng matanda at hinawakan siya nito. Nagawa siyang bugbugin at pigain ng matanda. Walang nagawa si Alex. Masyadong malakas ito para sa kanya. Sa huli ay kumuha nito ng gunting pandamo upang isaksak kay Alex.
Ito naman ang senaryo kay Rocky. Nang malapit na siyang tumalon palabas ay agad siyang nakuha ng matanda. Alam ng matanda ang bawat lagusan ng bahay. Dinaklot niya si Rocky paibaba. Inihiga ito, at sinapak ng ilang beses. Nagising si Rocky na siya ay nakagapos na sa lugar kung saan nila nakita ang babaeng bihag. Natatakot siya sa pwedeng gawin ng matanda. Nagising din si Alex mula sa pagkabugbog. Hindi pala siya ang nasaksak kundi ang katawan ni Manny. Samantala, nilabas ng matanda ang kanyang similya galing fridge. Dahil nga namatay sa pagbaril ang ina na nagdadala ng kanyang anak na siya sanang kapalit ng anak niyang namatay sa aksidente. Si Rocky ngayon ang papalit dito upang gawin ang pagbubuntis. Kinuha ng matanda ang parang embudo na siyang magpapasok ng similya kay Rocky. Nilagyan ng similya ang embudo at handa na itong ipasok ng matanda kay Rocky. Takot na nagpipiglas si Rocky. Hinawakan siya nito at handang-handa nang isagawa ang operasyon. Nagsisisigaw si Rocky pero wala siyang magawa. Ito ang sunod na nangyari. Dumating si Alex na may dalang bakal na siyang inihampas sa ulo ng matanda. Nagising ang matanda na siya ay nakaposas na. Sa galit ni Rocky ay isinungalngal niya ang embudo sa bibig ng matanda. Galit na galit ito kaya siya ay inaawat ni Alex at sinabing, "Halika na at umalis na tayo." Nang marating nilang dalawa ang pintuan palabas ay isang putok ng baril ang kanilang narinig. Tinamaan sa ulo si Alex kaya ito ay gumandusay sa sahig. Nagkaroon ng pagkakataon si Rocky kaya nakatakbo ito ng mabilis palabas. Nasa labas ng pinto ang matanda at pinalabas ang aso upang siyang sumunod kay Rocky. Sobrang bilis ng pagtakbo ni Rocky. Kahit ubos na ang kanyang lakas ay pinilit niyang makatakas. Balak niyan puntahan kung saan nila ipinarada ang kanilang sasakyan. Subalit tuloy sa pagsunod sa kanya ang aso. Hindi makadaan ang aso sa bakod kaya ito ay natigilan dito. Kaya't humanap ng ibang daanan ang aso upang masundan niya si Rocky. Sa wakas nakita na niya ang sasakyan. Subalit nakasunod pa rin sa kanya ang aso. Tumilapon ang bag na puno ng pera kaya hindi siya makaalis at nag-aabang ang aso sa labas. Tahol ng tahol ang aso sa harap ng sasakyan. Hindi makalabas si Rocky para kunin ang bag. Gumawa ng paraan si Rocky. Binuksan niya ang likuran ng sasakyan. Kaya pagpasok ng aso sa likod ay naisara niya ito upang makulong ang aso. Mula dito ay nagkaroon muli si Rocky ng pagkakataon para tumakas. Nakalabas si Rocky at nagawang kunin ang pera. Subalit pagkuha niya sa bag ay agad dumating ang matanda at agad siyang nakuha nito. Walang nagawa si Rocky. Masyadong malakas ang matanda para sa kanya. Hawak-hawak ng matanda si Rocky pabalik sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay nahimasmasan si Rocky. Pagmulat ng kanyang mga mata ay agad niyang nakita ang remote ng alarm ng bahay. Nakaisip ng paraan si Rocky. Agad niyang kinuha ang remote. Binuksan niya ito dahilan upang marindi ang matanda. Nawala ito sa sarili at hindi na makontrol ang nangyayari. Kinuha ni Rocky ang bareta upang ihampot sa matandang hindi na alam ang gagawin. Inampot niya ng maraming beses ang matanda, at sa huli, nalaglag ang matanda sa basement ng bahay sa lakas ng paghampas ni Rocky. Ito ay wala ng malay. Sinilip niya ang matanda ngunit wala na itong pagkakataong makabangon pa. Hinanap niya ang bag ng pera. Kinuha niya ito at tuluyan ng lumabas ng bahay ng matanda. Nagawa ng makatakas ni Rocky bago pa dumating ang mga pulis. Si Rocky at ang kanyang kapatid ay nasa airport ng Detroit upang lumipad na papuntang California. Isang balita ang kanyang nakita sa TV na ikinagulat ni Rocky. Isang matanda ang ninakawan, marami itong pinsala ngunit maayos na ang lagay nito. Dito na natatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.